May tigil daw muna ng import permit sa mga institutional buyer ng galunggong, At ang mackerel. nag-utos niyan ay walang iba kundi si Secretary ng Agriculture Oo. na si Francisco Chu Laurel. Diba? Kasama sa mga bawal muna, stop muna ang pag-import ay bonito. Ano yung bonito? Hindi ko alam yung isdang bonito. Tulingan. Tapos, Tulingan. talaga? Inaangkat na tulingan talaga? Di ba? Galunggong lang ang alam ko. Hindi, alam ko rin Tsaka yung mackerel, oo. Alamin natin, ano ba ang dahilan kung bakit tigil muna? Paano yan? Ang supply natin sa palengke. Sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources spokesperson, nasa linya natin ngayong umaga, si Ginoong Nazario Briguera. Sir Nazario, good morning. Welcome back sa Double Weng, sa Double B. Palakpakan natin si Sir Magandang Nazario. umaga, Sir Nas. Happy good morning, Suki. Good morning. Sir, good morning. Good morning, Sir Yes, Nas. Sir Weng, good morning. Ma'am Weng, good morning. At good morning din po sa lahat na nakatutok sa inyong programa ngayong umaga. Yan. Tama, Pakikwentuhan mo nga Oo. kami nitong problema natin sa importasyon daw po ng iba't ibang klase ng isda, lalo na yung galunggong at saka mackerel. Tama daw, bawal mo, stop muna import Oo. ng mga, ano ba yung institutional buyer? Oo. Yung pala, unang-una. Sige, ipapaliwanag natin. Please, So opo. ayon nga po dito sa Memorandum Order number 14, nagpalabas po ang ating kalihim ng isang direktiba na isuspende itong pag-aangkat ng mga small pelagics na ito katulad ng round stud, bonito, and mackerel. Ang tinutukoy po rito ang suspension ay yung sa Fisheries Administrative Order 195 na kung saan sinasabi po sa kautosang ito, sa FAO na ito po yung dapat sa mga canning, processing, or institutional buyers lamang ang dapat na under FAO na 195, dapat yung aangkatin ay mapupunta doon po sa mga canning, processing, at institutional buyers. Pero dahil nga po sa mga ulat na natatanggap, apparently, itong mga inaangkat under FAO 195 ay dinadivert po sa mga wet market. So, yun po ay hindi legal, no? Illegal yun kasi ang dapat na mapuntahan nung mga inangkat na ito under FAO 195 ay mga institutional buyers. Nasabi ko nga, ito yung mga canneries, mga processing facilities. So, pero ang nangyayari, dinadivert po sa wet market. Pero yes, sir. Pero partner, meron talagang mga pinapayagan na mag-import ng galunggong, Para sa palengke. yung mackerel, tsaka tulingan, yung bonito, tatlo yung nabanggit at tsaka yung mackerel, alumahan. Meron talagang pinapayagan para sa palengke. Yes, sir. Tama po yan. Yun naman ay under FAO 259 na ginagawa lamang po natin kapag panahon po ng close fishing season. Ibig sabihin, pang stopgap measures lamang siya habang wala tayong local production for small pelagics, particularly ng itong galunggong. So, pinapayagan natin siya. Pero ang nangyayari kasi, may mga ibang, ayon sa mga natatanggap na ulat, itong mga importers under FAO 195, dinadivert nila sa palengke, sa wet markets, yung kanilang inaangkat, which is illegal. Okay. Ibig sabihin, Sir Nas, kung ang napapayagan sa panahong ito ay yung mga institutional buyers, ibig sabihin nun, sila din yung nagda-divert sa palengke? Most probably, kasi sila lang yung allowed Oo, sila yung allowed. So, yun nga, ang nangyayari, kumbaga, labas doon sa purpose ng kanilang importation, yung kanilang ginagawa. Yes, sir. Yung labas sa importation, yung mga, kasi meron bang nagkakaning ng galunggong? Meron bang nagkakaning ng tulingan? Ay, like yung mackerel po, yun, may nagkakaning po nun. Sa sardinas, meron yun. Nakikita natin yan pero wala akong nakitang sardinas galing galunggong. At saka tulingan. Pero meron din po mga pinaprocess like yung sa tinapa, mga ganon sa processing. So, pinaprocess nila. So, under institutional buyers din po yon. Basta duman po sa Processing. Alright. So, tinapa. Hindi pwedeng parang fresh pa siya
At hindi May pa under ibebenta mo. process, tapos ibibenta mo sa palengke. Yes, bawal po yun. Alright. Lalo Pero- na po din yun, yung mga dinadala din sa mga supermarket. Pero malinaw po ba kung sino-sino yung mga allowed na mag-import o mag-angkat ng mga ganitong klase ng isda para sa pamilihan natin? Halimbawa, closed fishing season or para doon sa mga institutional buyers at para sa canning or processing purposes? Malinaw po, Ma'am Ren. Kasi may Alright. dalawa nga tayong pinag-uusapan na na EO. batas, no, na FAO, yung 195 and 259. So pag ang ginamit mo, importer ka under FAO 195, Yes. dapat ang inangkat mo ay para sa institutional buyers at hindi mo yan dapat dalhin sa wet market. Ngayon, yung sa FAO 259, ginagawa lamang natin yan kapag panahon ng closed fishing season para po ma-augment natin yung sabihin na nating gap sa supply. Kaya pansamantala, nag-aangkat tayo para hindi magkaroon ng gap doon sa supply sa ating mga wet markets. And that is allowed during closed fishing season. Sir Nas, ganito, natukoy natin na merong nagda-divert ng imported na isda sa palengke na dapat ay para sa processing o canning purposes. Ano po ngayon ang gagawin ng gobyerno, ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o ng Department of Agriculture? Natukoy na po ba sila at meron ba silang matitikmang parusa sa paglabag na ginawa? Well, ito pong ginawa ni Secretary Chu Laurel ay parang proactive measure. Doon natin siya, doon kumbaga sa sa gripo, dapat patayin mo doon Yes. sa source. Opo. Doon mo siya patayin sa source. And it's a proactive measure kasi by suspending it, so technically speaking, piniprevent mo na mangyari. Pero ito po kasing memo order kasi may mga feedback din tayong syempre natatanggap na baka maapektuhan din yung Supply. presyuhan, yes, ng mga processed products. Pero exempted po rito ang mackerel. Except for mackerel, importation ng mackerel, provided na yung aangkatin mo ay base lamang doon sa vatable sales. Ibig sabihin, yung actual mong na-produce na processed products, ibabangga yun dun sa actual volume na in-applyan mo. So, para masiguro na talagang yung inangkat mo ay napunta talaga doon sa Processing. Yes, Pero hindi mo rin dapat ibenta yan, i-divert sa palengke. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Sir Nas, meron lang kaming ipapasok na flash report. Babalikan po namin kayo. Sandali lang po ito, Yes. Babalikan namin kayo, Sir Nazario. Sandali Thank you. lamang. Meron tayong... Sumeradyo DZWB Flash Report! May sunog. Init ang init. May sunog po sa Marikina City. Nandun si Christian Manio. Christian? Itong sunog ang sumiklab sa residential area sa Sevilla Street, Barangay Parang, Marikina ngayong pasado alas 5:30 ng umaga. At batay sa impormasyon mula sa Bureau of Fire Protection of BFP, ito ay umabot lamang sa ikaunang alarma na agad ding idineklarang fire under control makalipas ang higit 10 minuto o eksakto alas 5:45 ng umaga. Sa ngayon, patuloy na inaapula ang apoy at wala pang impormasyon sa sanhi ng sunog at halaga ng pinsala. Ako, si Christian Manio ng GMA Super Radio, DCWB dapat totoo. Sumeradyo DZWB Flash Report! Okay, balik tayo. Sir Nas, balikan po namin kay Celinia. Good morning ulit. Yan. Yes, Ma'am Ren. Meron pong pangamba at may babala din yung mga nasa canning industry, yung gumagawa ng sardinas, di ba, Weng, na baka po magmahal ang presyo ng sardinas kasi magkakaroon ng issue sa supply Pero na magkaiba kanilang ata yung ginagamit. klase ng Yes, isda. oo. Yun po ba may katotohanan yun? Maapektuhan ba? Oo. Yung supply nila. Actually, natanong na rin po yan mismo sa aming kalihim, kay Secretary Chu Laurel, at talagang malino niyang ipiniliwanag na dito sa memorandum order, may exemption. Lalo na tama po kayo, Sir Weng, karamihan talaga sa mga small pelagic, itong mga inaangkat natin, mackerel, yung dinidilata. So, exempted po yung mackerel. Basta doon lang ho kayo sa kung ano yung Sa production canning, nyo. oo. Yes. Yun lang In yung fact, i-import nyo. nagbigay pa nga ng si Secretary na additional 10% buffer provided na mag-aangkat ka ayon lamang doon sa vatable sales ng mga canned product. Opo, pero Okay. ganito, Sir Nazario, nung nakaraang 2022 December, meron na rin ganitong utos stop muna ng import ng mackerel, ng bonito, tsaka galunggong.
dala ng, ewan ko anong dahilan nun, pero kapareho rin mukhang may mga nagda-divert din nung panahon na yun. Ewan ko, tama ba yun? Parang madalas na itong ginagawa? Mukhang wala po akong natatandaan na naglabas kami ng ganitong memorandum order. Ang pagkakatanda ko po, parang ang naging operation ay doon sa wet market. Pero kasi ngayon, ang sinasabi ng ating kalihim, yung mga nasa wet market, naghahanap po lamang yan mga maliliit na vendors yan Hindi naman talaga sila dapat ang i-penalize So first time to na hold issuance ng import para doon sa mga nagda-divert ng mackerel, ng bonito at saka galunggong. Ngayon pa lamang. Yes, pagkakatanda ko, At saka, ito yung unang pagkakataon. Linawin po natin, Sir Nas, ibig sabihin nito, hindi dapat ito makaapekto sa presyohan ng mga isda sa palengke, yung binibili ng ating mga nanay at tatay. Hindi po ito makakaapekto at walang dapat ipangamba ang publiko, lalo na po ngayon na nasa peak season po tayo, tapos na po yung close fishing season. Yes, oo. It's summer months, kalmada ang ating karagatan, mataas po ang unloading ng mga isda sa ating mga major fish ports. So hindi po ito makakaapekto. Pero paano yung mga frozen na galunggong? Frozen, meron ba tayo mga yung nabanggit nyo nga kasi dinadivert. Ngayon, kung may nakikita tayo sa palengke ng mga imported na galunggong, so ano yun? Illegal na nakapasok ko yan? Illegal na ibinebenta yan? Sa ngayon po sa monitoring po natin, wala na pong nakikitang mga imported kasi tapos na po yung Close close season. season. Yes. Kung matatandaan niyo po, nag-aangkat po tayo ng volume ayon lamang sa pangangailangan kapag panahon ng close fishing season. Nag-i-extend man ito pero mga 2 weeks na yung mga tirang naangkat. Pero we don't really expect na sa panahon ng fishing season ay may flooding ng imported galunggong sa merkado. So, meron lang ako yung magandang tanong. Sir Nas, paano ko malalaman kung imported o locally harvested ang galunggong? Diba? May pagkakaiba ba yun? Maliban sa pagiging frozen o imported? Opo, may pagkakaiba naman. Una, thawed yung makikita mong parang frozen siya na matigas na tigas. Medyo matigas siya, kumpara doon sa locally produced na talagang makikita mo, hindi siya fresh na fresh. Fresh na fresh talaga siya. Pero fresh naman po yung kasi hindi naman po tayo sa panahon ng close fishing season na nag-aangkat tayo, hindi naman po tayo sinisiguro natin na ligtas po sa publiko yung ibinibenta niya. Opo, paborito ng lahat yung galunggong na yan. So kung meron ng mga frozen ngayon, kung meron mang nakakita niyan ganyan, frozen, so yun na yun yung sinasabi yung baka na-divert ho dyan. Kung meron. Yes, kailangan i-verify yon kasi expectedly dapat wala na ngayon kasi nga tapos na yung close fishing season. So that can be subject for verification. But again, ngayon nga ang ginagawa natin doon pa lang sa source yung pag-aangkat, nandun na yung preventive measure na ginawa. Opo, ito, panghuli ko lamang, yung preskong galunggong na dito na hango sa atin, hindi na imported, 160 pa rin ang kilo, hindi ba po? Yan pa rin ba ang presyohan ngayon? O wala nang ibababa yan? Yung yung galunggong locally produced, dito. Bumaba na po kasi ang prevailing natin before the peak season, I think nasa mga 320 pesos ang presyohan ng galunggong. Sa monitoring natin, based on the latest monitoring na hawak ko as of April 2, ito kasi yung presyo na naglaro nung mahal na araw. Holy Week. Nasa 260 280 pa. Pero we expect na bababa pa po ito kasi nga maganda naman ang unloadings natin sa magkano to? 250. 260 to 280. Yung imported pala yung 160. Mas mura. Po yung important. Okay. Sir Nas, maraming salamat sa oras at maagang pagising. Thank you po. Wala pong problema. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa pagkakataon. Maraming salamat. Thank you. Si Ginoong Nazario Briguera, ang tagapagsalita ng ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BFAR.